We are 3 days away from the start of the Papal Conclave, which will determine who will succeed the late Pope Francis as head of the Roman Catholic Church. Our Billionaire News Channel agenda anchor, Corina Sanchez Rojas, joins us on the line from Rome, Italy. Corina, good evening from Manila. Kumusta ang sitwasyon dyan? And how are things looking there in Rome and in the Vatican? Magandang gabi dyan sa inyo, Joash. Tanghali naman dito sa Vaticano, sa Roma. Okay dito, malamig ang hangin, matindi ang sikat ng araw, kaya halos perpekto ang panahon dito sa Vaticano, kung saan nakita ko dagsa talaga ang tinatayang daan-daan libong bisita o turista mula sa iba't ibang panig ng mundo, partikular sa Roma sa nakaraang mga linggo. Makikita dito na punuan ang mga sidewalk, ang St. Peter's Square, ang mga pila sa tourist sites, pamilya na ang daming dalang mga maleta ang nakita ko sa airport at kahit dito sa mga kalye. Nga naman, pupunta ka na lang din sa Roma, sulitin mo na ang pagbisita sa Colosseum, sa mga basilika, kumain sa mga restaurant. But we all know that the main reason tourists are flocking to Rome para nga mapuntahan yung naunang lamay at libing ng yumaong Santo Papa na si Pope Francis. At syempre, ang pinakahihintay na conclave o ang pagtitipon-tipon dito ng mga kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang pagboto sa magiging bagong leader ng simbahang katolika sa buong mundo. Narito na ang 133 na cardinals, sila nagkita-kita na, nagkakakilalanan, nagdarasal, nagmimisa at nagninilay-nilay para sa tinatawag nilang bulong ng Espiritu Santo kung sino ang nararapat na maging bagong Santo Papa. Naghahanda na rin sa Sistine Chapel kung saan magkukulong ng ilang araw at gaganapin ang mga botohan hanggang sa makakuha ng 2/3 vote o mga 88 to 89 votes para sa iisang pangalan hanggang sa lumabas na nga ang puting usok mula sa chineya ng basilika, nang ibig sabihin ay may nanalo na. Samantala, Joash, napasok na rin namin ang basilika ng Santa Maria Maggiore kung saan nakahimlay ang labi ni Pope Francis. Ang puntod niya ang pinakasimple sa lahat at kakaiba ang kanya naging bilin dahil nga sa siya lang ang naiba ang libingan kaysa sa ibang mga namayapang Santo Papa na ang karamihan nakahimlay sa St. Peter's Basilica mismo. Deboto kasi si Pope Francis ng Birheng Maria at napakadalas dito magpunta sa Maria Maggiore at magdasal ni dating Santo Papa Pope Francis. Napakaganda ng basilika na iyon, Joash. Nakausap na natin dito, Joash, kapo ang Philippine Ambassador to Rome na si Neil Imperial at ang Philippine Ambassador to the Holy See na si Amba Myla Grace Makahilig. Nakakwentuhan na rin natin si Father Greg Gaston na rector ng Pontificio Colegio Filipino at ilang mga leader ng Pinoy communities dito. Ngayong araw ay may misa at kasiyahan sa Colegio Filipino, Joash. Kasi nagkataon na yun pala ang araw ng Foundation Day ng Colegio, kung saan pista ng kanilang patron na si Our Lady of Peace and Good Voyage o Birhen ng Kapayapaan at Magandang Paglalakbay. Pagkatapos ng misa ay magkakaroon mamaya ng maikling prosesyon dito. Nandito kami ngayon at kaya nagkita-kita rin ang maraming Pinoy communities dito kasama ng mga kapariang Pilipino at nagkataon kasama si Cardinal Tagle na nagpunta dito ngayon. Si Cardinal Tagle ay isa sa 133 na mga boboto sa bagong Santo Papa sa May 7 at siya rin mismo ay kinikilala ng media at ilang Catholic communities around the world bilang isa sa 20 papabili o malamang na nangungunang kandidato sa pagkasanto Papa. Dumalo din ang 2 pang boboto na Pilipinong kardinal na sina Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Bawal nang mag-interview ang mga kardinal sa ngayon. Mamaya naman, pupuntahan namin ang iba't ibang mga misa kasi nga linggo ngayon dito. Joash? Several reports doon na meron tayong Corina, we've read several reports na merong mga papabili na or mga frontrunners ka ng mga cardinals natin, which includes, of course, Cardinal Peter Erdo, Cardinal Pietro Parolin, and of course, our very own Cardinal Luis Tagle. Meron na ba mga kumikilos na o mga nangangampanya para sa kanilang mga bet na cardinal?
Alam mo, iba kasi ang pananaw ng mga historian at ng mga mamamahayag doon sa kung ang kausapin mo, Joash, ay mga miyembro ng simbahan. Dito kasi ang mga nakakausap namin, mga miyembro ng simbahan, sa totoo lang hindi sila makapagsalita ng diretso, right? All of the members of the church are towing their own corporate line, wherein they are saying that there is no such thing as papabili. Yung papabili, inimbento ang salitang yan ng uh, naririnig ko kasi, Joa, sorry, naririnig ko yung background from the TOC. Okay, ayan, para mas malinaw ang usapan natin. Oo, naririnig ko yung background kasi ninyo dyan, pasensya na. Okay, so Joash, there's no such thing as papabili. If you ask members of the church, this is an invention of the public, of media, about the front runners. There are 20, and yes, our own Filipino Cardinal Tagle is one of them. Pero ang sabi sa amin ni Father Gaston ng Kolegyo Filipino, unang-una ay bawal mangampanya para sa iisang pangalan. Bawal din yung sinasabing kampanyahan sa loob sa pagitan ng mga kardinal o ang mga hinihinalang mga paksyon sa loob ng simbahan. Bawal daw yan. Kasi kapag mahuli kang nangangampanya o parang kumukumbinsi sa kapwa kardinal kung sino ang iboboto, ay pwede daw ma-excommunicate. So ito'y ibang-iba doon sa napanood natin sa sine na conclave o yung mga pinag-uusapan ng ibang mga tao. Kaya yung papabili, marami ring pagkakataon sa nakaraan sa kasaysayan ng conclave na hindi naman kasama sa listahan ng papabili pero iyon ang nagwagi. Halimbawa na lang si Pope Francis, si Jorge Bergoglio ay hindi naman pinag-uusapan. Nagulat na lamang ang lahat na siya ang nahirang. Ayun. Alright, Corina, mukhang talagang abangan natin kung ano yung magiging resulta nitong papal conclave. Siguro isang question na lamang, no? Si President Bongbong Marcos ay bumisita rin dyan noong inilibing si Pope Francis. Ano ba yung maging pagtanggap o yung reaksyon ng ating mga kababayan kaya sa pagbisita ni PBBM? Nakausap natin ang ambassador, the Philippine ambassador to Rome na si Ambassador Neil. Ang sabi niya ay maganda ang pagtanggap ng mga Pilipino dito sa pagbisita ni PBBM at ni First Lady Lisa Marcos. Dahil alam naman ng lahat na busy ang administrasyon sa kampanya, syempre para sa kanilang sariling listahan ng mga kandidato. Pero talagang sinadya nila ang pagpunta dito. So, for the Filipino community, it's noteworthy that they got to meet and see the president for the first time. And dahil ito naman talaga, palagay ko, obligasyon ng mga state leaders all around the world. So parang ang kwento lang ni Ambassador, parang nalapit ang imahe ng ating Pangulong PBBM sa mga Pilipino dito. Joash? All right, thank you so much, Ms. Corina Sanchez Rojas, reporting from Rome. Catch your reports on our social media channels and Billionaire News channels, special coverage for the Papal Conclave. Okay, maraming salamat mula dito sa Kolegyo Filipino sa Batikano sa Roma, Italia. Corina Sanchez Rojas, nag-uulat para sa Billionaire Channel.